Ang una dito, mga kababayan, ako personally, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan, hindi po ako pabor sa sugal. Ang Lotto, ang PCSO, nag-ooperate yan at kumukuha ng pera sa mga mahihirap sa pamamagitan ng sugal. Actually, yan ang legal version ng wetting o ng pasugal. Hindi naman yan sumusugal ang mga sila Henry C., mga Gokongwe, sina Lusyutan. Hindi yan mga bilyonaryo dyan ang kinukuha na ng pera niyan. Ang kinukuha na ng pera niyan ang ordinaryong mamamayan. But nonetheless, may pakinabang naman talaga ang mamamayan yan kung maayos na gamitin yan ang pondo para sa pagpapagamot sa mga kabatang may kanser, mahihirap na pamilya na hindi makabayad ng bills sa ospital, gamot, therapy, at iba pang pangangailangang medikal at kabuhayan na pwede nilang tulungan. Kung yan ay tamang i-manage. Although, ang downside niya nanggagaling sa sugal. At ang pinaghuhugutan niyan ay ang mga mahihirap na milyon-milyon na mamamayang Pilipino sa buong bansa. At ang pangalawa, itong Senate investigation, Ma'am Lorraine, Brother Franco, tiningnan ko yung mga balita, parang lumalabas na nagkakaroon ng pagdududa sa integridad ng mga nananalo. Therefore, may question of integrity of process kung paano nakukuha ang mga winning numbers na ito at ang mga prices na umabot pala sa total in a month period lang, mga 1.7 billion pesos. Ang nakapagtataka na parang pandaraya, focus-focus ng ginamit na term ni Senator Raffy Tulfo, ay halos mga taga-Bulacan ang nananalo. At alam ng lahat na si Mel Robles ay nanggaling sa Bulacan. Pangalawa, malinaw din na hindi niya tinanggi na ang nanalo sa 640 million na napakalaki, kalahating bilyon mahigit, ay malapit sa kanya, wala siyang outright denial. Ano po ang meat of the matter dito? Ang pinaka-issue dito, pinagkakakitaan na ang mga mahihirap, dinaraya pa at niloloko sila sa mga premyo, Ma'am Lorraine, at ang kalukuhan dito ay parang insider ang operation na ito. Yun ang tumbok ng investigation point ni Senator Raffy Tulfo nila Coco Pimentel, Senator Pimentel, sapagkat may tatlong bagay na gusto silang dapat dito ipaliwanag. Ito ba ay planado? Ito ba ay isang sindikato na operation? At para saan ito gagamitin? So mukhang ang tatlong tanong na ito, Ma'am Lorraine, doon tumutugma. Ito ay parang operation na pinagplanuhan, premeditated, may design, may script, may winner, may proseso, at ang dulo nito, ang kukubra at kukuha ng premyo, mga taong konektado din sa matataas na opisyal sa PCSO, lalo na sa chairman sa general manager ng PCSO. At inilalabas ito ng isang political blogger at wala siyang pag-aalangan na sinabi niya na itong si Mel Robles, na general manager ng PCSO, at I will quote Sas Rogando Sasot, a very good political blogger na magaling mag-research, na sinasabi niya na itong si Mel Robles ay dapat magpaliwanag kung bakit lumalabas na isa siya sa mga black operators. Pag sinabing black operators, dirty operations yan. Kasama dyan ang fundraising. At sino po ang naglagay sa kanya dyan? It's no less than the president na nag-appoint sa kanya. Ang tanong ngayon, kung ganito kalawak ang iskandalo ng seemingly parang sindikato na operasyon, pandaraya at pangungubra sa pundo na bilyon-bilyon sa PCSO at kasabwat ang pamunuan nito, kaninong motivation and compass ito nang gagaling? Ma'am Lorraine and Brother Frank. Alam mo, Eric, Franco, mga kababayan, no? This makes me really heartsick, no? And this enrages me. Kasi, okay, naririnig ko na yan noon pa, no? Noong ko pa naririnig yan mula nung umupo si Mel Robles. No? So, I'm a doctor, no? So, I'm a woman of science. So, I'm evidence-based. And what evidence tells me is that all of these fantastic wins, back to back to back to back, almost every week there's a winner, is really just points to one thing. There's widespread plunder going on in PCSO. So unless you prove that otherwise, this is what I'm going to believe in, no? And this to me, like you, Eric, no, this really outrages me because ang pinagsasamantalahan dito ay yung mga hopes ng mga mahihirap natin mga kapatid, no, na pinaglalaruan natin, no. Apart from the fact na pagnanakaw yan, in fact plunder, no. Kasi nung ko pa naririnig yan, all this fantastic what are the odds, no? Every week, naalala ko noon, umaabot pa ng buwan, di ba? Umaabot ng buwan, tapos on top of that, only in one place, only in Bulacan,
There's this inordinate amount of winners, number of winners in just one place. What are the odds for something like that? And as I said, I'm evidence based, no. Let's go by science, no, and then prove yourself. So I think in times like this, no, we're for whatever criticisms we may have against Senate or whatever, no, I'm grateful that there are senators like Senator Tulfo and Senator Coco Pimentel that are speaking for the people. Kasi mukhang walang kahihiyan itong mga ito, no? Walang kahihiyan. Ayan, nandito na naman tayo talaga. Dito talaga tayo aabot parate. Walang kapasidad mahiya at saka walang prinsipyo. And that makes me really heartsick, no? Heartsick. Yeah. Frank, would you like to add sa napaka-iskandaluso at ala-sindikato na operation ngayon ng PCSO, the way the Senate presented some related evidence to that claim na sinindikato na uri ng operasyon ng PCSO? Like Eric, Ma'am Lorraine, obviously, nakita naman po natin yung paggawa pa lang, pag-amin pa lang na edited po ang aming ipinakitang yan, tinanggap mo sarili mo. Ayun po ay pagpapakita na niloloko nyo po ang taong bayan. Niloloko nyo po kasi bawat taong tumataya dyan ay may mga pangarap. Nangangarap yan na magkaroon ng, syempre, pagpapala rin. Pero paano po yung bigla nyong pakikitaan ng ganyan? Ay naku, buong ahensya po ang inyong sinisira. Na matagal na go ahead. Yes, ma'am. Yeah. Na syempre, matagal na po yan, ang PCSO na yan. Yeah. At marami, ako mga kapitbahay namin, lahat nandyan. Subok na yan sa matagal na panahon. Pero, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase, ma'am, na right away, pati yung pag-amin na edited ang photo na nanalo na yan, ay talaga namang heartbreaking para sa marami nating kababayan na nangangarap na manalo. Dahil syempre, alam mo ma'am, kasi yung may hirap na yan, ibang bibili na lang nila ng pagkain, itataya pa nila ng loto yan. Yes. Yeah. Yung kukunting pera, kasi may mga nakasama din ako, mga kaibigan ko, na, pero sugal nga yan, yung konting manage kasi yun, pati pambili ng bigas, pero meron talaga nakalaan sa bawat, especially dyan sa laylayan, na may nakalaan talaga silang pera, pantaya sa loto. Yeah. Ganong kahalaga sa kanila, tapos ganito ang gagawin natin. Yung about that editing, no, I saw also allegations that even yung editing na yan, kasi sinasabi ni Mel Robles that if there's anything that he should be apologizing for, it's the poor editing. Gosh, parang I don't even know where I should be more insulted that they think we are that stupid. Correct, no? ma'am. Kasi what it seems like is that figure itself, no, yung winner supposedly, that whole figure was edited in. There are reports that are like that, no? Yeah. And nakita mo, it's really poorly edited to the extent that this is another person. There was a model kasi. Yes, ma'am. There was a model of that one. No? Apparently, it's another model of a brand. I mean, goodness, wala ba kayong kahihiyan, no? I mean, seriously. No? Correct. Tapos gusto ko lang maidagdag ka, Eric. Kung ikaw ay, kung binibigyang protection mo lang, ang yung taong nanalo, maraming kapamaraanan na tayong pwedeng gawin dyan para ma-protectionan ang nanalo. They're insulting our intelligence. Yeah. Napakababaw ng kanyang pagtingin sa usapin na ito. Kaya ang gusto namin ni-raise dito sa Laban Kasama ang Bayan, ginagamit ang poder at kapangyarihan ng gobyerno kasi ang PCSO, government office yan. At ang inatasan dyan na mag-manage itong si Mel Robles. Pero ang nangyayari, if batay sa mga paunang sirkumstansya at lumalantad na mga ebidensya doon sa Senate investigation, sindikato ang operasyon nito at may nakikinabang sa pigati ng mga tao na kinukuhanan mo ng mga sugal na pera at gagamitin mo, paniwalain sila na may tsansa silang manalo. Correct. Yun pala ang kokobra ay kasindikatuhan. In a matter of 1 month, 1.7 billion ang nawala na pundo na dapat ay income ng ating pamahalaan at napunta sa questionably ng mga winners na ito. Edited ang video, edited ang picture, hindi maipaliwanag kung bakit Bulacan ang pattern ng winners at hindi niya dininay na konektado sa kanya ang mahigit kalahating bilyon na nanalo, dalawang nanalo ng mahigit kalahating bilyon at ang itinuturo malalapit lahat sa kanya. Wala siyang outright and categorical explanation about dito. Kaya ano po ang dapat dito? Ang dapat dito ay ipasuspend ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Mel Robles.
at magpumasok na rin ang ombudsman para mag-imbestiga dito sa kanya. At kung may delikadesa siya na mag-voluntary tender ng kanyang suspension ng kanyang sarili mula sa investigation na ito. At lumalabas, ma'am, pumahabang nag-uusap tayo, na marami ngayon ang nanonood at naniniwala na matagal na nilang ginagawa yan ng grupong ito. Mula nung pag-upo. Yes. Mga 2 years na daw ito, ma'am, kung saan nagkakaroon ng sabwatan. At upang lukuhin ang milyon-milyon na mamamayan, nakawin ang pundo sa gobyerno at mapupunta sa private benefit ng mga tao, pamamaraan, pasok sa programa ng gobyerno na pasugal, pero hindi na pupunta sa gobyerno na benepisyo at taong bayan. So plunder talaga ito. We call on the ombudsman also to do parallel motu proprio investigation and effect. Kung hindi isuspend na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong si Mel Robles, dahil presidential appointee ito sa kanyang posisyon, the ombudsman can issue preventive suspension laban sa kanya at least 60 days at alisin siya dyan sa poder niya bilang general manager. The issue here is how government power and government office are being used in order to abuse the people, amass private na mga pundo na dapat napupunta sa gobyerno at may kasabwat na mga opisyal na ahensya ng gobyerno at mga pribadong sindikatong elemento na ginagamit nila. These are the meat of the matter na tinatanong ngayon ng mamamayan kay Mel Robles at hindi niya pa may paliwanag ng maayos sa mamamayan. Ma'am Lorraine and Brother Frank. You know what I think, no? This will cost the president a lot of political capital if he doesn't do anything about this. Itong ganito, no, itong PCSO Lotto, ano yan, masa yan, issue yan ng masa at yung pagnanakaw at a time like this. And you know what does this feel like to me? Parang deja vu, parang ganito na ba yung gobyerno natin? Kasi I was watching, no, that this Mel Robles yesterday, parang what he was saying was, he was insulting our intelligence, no? Na tapos ang parang sinasabi niya, deal with it. Deal with it. Ito yung sinabi ko eh. That will go, di ba? Where did we hear that? We heard that with Congress, no? We heard it with, abala kayo. Di ba kayo maniwala? Di ba ganon? Ganon ang trato ninyo sa taong bayan. Ganyan ang trato ninyo sa pera ng bayan. So ito yung we hope that the president steps up and really does something about this because we can see, no, from my perspective, I can see na magiging mitya ito of something big talaga that political capital of our president will be spent. No? Yes. Naalala mo, Ma'am Lorraine, Brother Franco? Yes, kaya. Ang nabulgar ay hindi nga PCSO pero sugal din. At ito naging mitsa ng pagkagalit ng mamamayan na nai-involve ang Office of the President sa wedding scandal. Yes. Ito mas malala. Ginamit ang pasugal na ahensya ng gobyerno at ang mga namumuno ng pasugal na ahensya na dapat kumita ang gobyerno sa pabor at interes ng mamamayan ay nai-involve sa sindikato na iligasyon. Let's call the spade a spade. Tawagin na natin kung anong kalagayan na ito. Ang kinakaharap ngayon ni Mel Robles ay isang question of integrity and transparency. So, opisina na kung saan nagpapasugal at involve ang pera ng kawawang mga milyon-milyon na Pilipino at parang ito'y walang pinagkaiba sa mga ginawa sa mga pyramiding scheme, sa mga scammers. Ang kabigatan nito, opisina ng gobyerno ang nagpapasilitate ng sinindikato na panghuhut-hut ng pera sa mamamayan, lalo na sa laksa-laksang mga Pilipino, and yet hindi napupunta sa dapat napuntahan na programa for social services at may mga pribado at mga burokratang mga kasama sa gobyerno ang nakikinabang at parang tahimik lang ang ating Office of the President at walang nakikitang mali sa ganito at napakabigat ng forma ng arogansya ni Mel Robles na parang nabilib siya sa kanyang postura, Ma'am Lorraine at Brother Franco, na parang untouchable siya. Ma'am, malakas ang loob, napaka-untouchable niya. Yes. Correct. So, tama ka, Ma'am Lorraine, kung hindi ito ma-address, hindi namin ito titigilan sa laban kasamang bayan. Sapagkat hindi lang po CPP, NPA, NDEP at mga communist terrorism ang aming babanggain dito. Ang lahat ng sindikato at nag-ooperate para sirain ang ating bayan ay maninindigan kaming dapat managot sa batas at dapat sila ay managot sa katarungan ng mamamayan. At kasi yung nangyayari ngayon sa Pilipinas na ikinalulungkot ko, no, na pag nagsalita tayo ng ganito, parang meron kang may takot ka na may gagawin sa iyo ang gobyerno, 'di ba? So
we're calling on the President, prove us wrong, prove to us that you are our President and that you will defend and protect us and that you will speak for us. No, so yun yung ayoko na nangyayari sa Pilipinas ngayon, na pag ikaw yung nasa tama at kinakalaban mo yung mga magnanakaw sa gobyerno, parang ikaw pa yung mapapahamak, di ba? So, correct. Eh kasi dati ma'am, kung ating titignan, dati ugong-ugong lang itong mga ito. yeah. So wala talagang sumasagot. Wala, okay, sige hayaan na Hindi natin naman tahimik. lumalabas sa mainstream media. Pero ma'am, hindi naman yung nagkaroon ng picture dyan sila nadali ma'am. Hindi nila may tatago. Yun ang naging parang naging butas nila eh. Pero pagdating sa matagal na itong mga issue na ito eh. Patungkol sa PCSO. Yung weekly na nananalo and tapos ngayon sumunod na ito. Ito ang talaga naging butas nila na talaga naman nakita na finally at pinapasalamatan natin na talaga namang binigyan ng investigasyon ito dyan sa Senado. At isa lang dito rin, Ma'am Lorraine, yung projection niya doon ni Mel Robles ay talaga naman parang untouchable kung magsalita. Untouchable. Untouchable. Eric, alam naman natin na marami din ugong-ugong na iilan dyan na sumusobra na eh. Smuggling, yung mga kasindikatuhan. Ito na lang si Michael M. At iba pa na mga issue na sana naman wag naman umusbong ito dahil sobra-sobra na. Kaya marami nagko-komento dito sa ating mga taga-subaybay. Nasasaktan ng taong bayan. Yes. Tapos pakitaan nyo pa ng ganito. Sasabayan nyo pa ng iba pang issue sa yung mangyayari na naman sa Panay na ayun na mabibigat ng mga bagay. You know what? Isa lang yun. You know what? This PCSO problem, yung corruption, has been there for a long time. Noong ko pa naririnig yan, even under PRR this time. I mean, to be very frank with you, no? So I think this problem right now gives us all an opportunity to fix it kasi dyan pinagkukuhaan ang maraming pera para sa mga kababayan na the good that it can do, in other words, is amazingly marami, no? Yes. So I hope that we're being given the opportunity to fix this kasi this has been going on for so long. And if the systems are correct, that's why we go back to ISO. Yan. That's why I was saying, definitely, PCSO, it has no ISO certification. It is so clear. So when you have, pag meron kayong ISO certification, maliwanag na pe-prevent niya yung pagnanakaw sa taong bayan na mga nakaupo, nakaluklok sa pwesto. Kasi alam mo, ang isang sistema na pangit ay yung sistema na umaasa sa kabutihan ng tao, no? Kasi ang tao ay tao, marupok ka pag nandyan na siguro, no? So, ang sistema na maganda, it doesn't depend on the goodness of the people who are there. So, it guards you against yourself, di ba? So, that's the kind of systems that we need in our government. Yung halos no human contact, no? So, but that is not what is happening now, no? At kita natin ang mga factors of manipulation, deception, and cheating. Sapagkat hindi niya may paliwanag bakit nagkakaroon ng pattern na ang daming nananalos in less than a month hindi pa nangyari yan sa kasaysayan ng buong PCSO. Even in previous government. Ngayon lang siya nangyari. At ayaw natin i-entertain sana na maging malikot ang kaisipan ng ating mga mamamayan. Pero naharap tayo sa election year. Ngayon ang tanong ng mamamayan, Mel Robles, may nagpapagalaw po ba sa inyo, sir, para mag-raise ng punto in preparation for elections 2025? Tanong po yan ng mamamayan at legitimate na question yan. Para kaninong benepisyo ang hundreds of millions to several close to 2 billion na ngayon ay nakuha na sa kaba ng bayan natin na sana ay kita mula doon sa gaming program na ito ng PCSO, ngayon ay hindi malalaman at paano ito napunta sa mga pribadong tao na it appears na by pattern of indication, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mukhang ginamit ng mga dami para mag-claim ng mga premyo na ito, kaya nga sinindikato ito. Not until and unless si Mel Robles can explain properly with clear cut and transparent na pag-present ng mga datos na hindi ito sinindikato, people will not be prevented to believe that he is running a syndicate gaming operation in behalf of some leaders maybe na may mataas na katungkulan o may koneksyon sa gobyerno at ang kawawa dito, opisina ng gobyerno ang mismong ginagamit
para sa pagsinindikato na maghuthut o magkakamal ng perang limpak-limpak mula sa dugo at pawis ng false hope of charity game na ginagamit ang mga mahihirap na Pilipino. That is a very serious accountability question now on the part of the General Manager of the PCSO. And a suspension order of preventively suspending him from office and immediately conducting parallel prosecutorial and criminal investigation to be conducted upon direction of the President must be in order to restore and regain the integrity and confidence of the people to this kind of charity gaming institution na may malaking kapakinabangan sana ang mahihirap na mamamayan kung hindi kagaya nitong pamumuno ni Mel Robles anang dyan sa PCSO natin. You know, yesterday nung sinabi ni Mel Robles na if there's anything that I should be apologizing for, it's the poor editing. It's what he said, right? No, so you know what I heard when he said something like that? Pag nakita mo kasi yung litrato na yon, no, talagang poor, very sloppy editing, photoshopping. So what that says to me is nasanay talaga itong mga ito, no, na yung impunity, no, na yung very brazen na kahit ganyan pwede na yan, okay na yan, wala namang Diyos tayo dito, we can get away with anything, diba? That's what I'm seeing with work like that, because it apparently, no, if I were to be logical about this, apparently they've gotten away with so much talaga na hanggang umabot na sa ganyang kapangit na pag photo edit, and they expect to get away with it, diba? So we would like to be proven wrong, no? That our president will step up and do everything. Kasi what you don't want right now is for the Filipino people to lose their sense of outrage. More so our president, the leader of our country. We want you to be the moral compass of our country. And for us to feel that, you really need to step up and respond to this, Mr. President. No? Kasi napakasakit nito. Marami naghihirap ngayon. Tapos napaka-brazen yung impunity ng ginagawa ng PCSO ngayon. Just look at the numbers. It's really a slap in the face of the Filipino people and that they're asking us to swallow, no? Na yung back-to-back na winners na statistically impossible. No? Impossible. Ma'am, if the President will remain silent on this, ang mangyayari niyan, ang accountability and responsibility ng opisina ng General Manager ay direkta yan under sa Office of the President yan. So ibig sabihin po, kung siya nag-appoint yan at ganito ka-iskandaluso at kalubha ang mga patungkol na mga pahayag at investigasyon ng sindikato na operation at pangpananamantala sa mga mamamayan gamit ang PCSO na opisina, the President's silence and inaction na hindi niya gagawan ng tamang accountable action coming from Mel Robles at including ang pagbibigay ng katarungan, magtatanong ngayon ang taong bayan sa kanya. Kinokonsinti po ninyo ito, Mr. President? Kayo po ba ay benepisyaryo ng kanyang sindikato na operation? Kasi lumalabas ngayon, sindikato ang uri ng pamumuno sa PCSO at napakalaki grand scale of deception and manipulation against the Filipino people's interest, lalo na sa mahihirap, the way na niloloko din nila ang mga mamamayan sa papirma-pirma na diskarte na budol-budol. Ngayon ang pinakamalaking budol-budol sa laro ng mga sugal ay walang iba kung hindi ang PCSO ngayon. The way things are revealing now did doon sa Senate investigation. So tama ang panawagan ng mamamayan, Ma'am Lorraine, I second the motion, your position. Hindi pwedeng manahimik at walang gagawin na aksyon dito. Ang disciplining authority kay Mel Robles bilang General Manager ng PCSO ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. I have a question. Yes, What was that Senate hearing for? I'm sorry. Tungkol ito, ma'am, sa reklamo ng integrity and transparency questions sa operations ng online lottery. Na ngayon ay naputusan, ma'am, hindi lang pala online lottery, pati ang kasindikatuhan sa pagbibigay ng franchise at operations ng mga STL. Ito naman ang mga sugal sa bayan-bayan, mga munisipalidad at probinsya all over the country. Lalo malabas na rin, ma'am, doon sa Senate investigation ay for sale din para sa mga malalapit dito kay Mel Robles. Mantakin mo, ang mga lotto outlet for sale din para sa sindikato na under the table. Ito rin ang tinatanong ngayon sa kanila. Gaano ka linaw ang integrity
of process and giving of permit and accreditation sa mga outlet ng Lotto and betting stations na ito at mga Lotto operators. At gaano katotoo na ang mga remittances na ito hindi tumutugma sa mga resibo versus sa actual na operations on the ground na may pailalim na component ng illegal na sugal na nagmamaskara bilang Lotto. Marami na pumakusan tungkol diyan sa kanya sa investigation na ito. Yung kagandahan na nakikita ko dito, no, na it's the age of information. So kasama natin yung mga kababayan natin dito. And I also firmly believe, no, that there are the vast majority of people in government, including our president, no, he will do something about this. Aayusin niya ito because napakahalaga dito. This is something that he cannot be silent about. And I still believe, I still have faith in our government na may gagawin sila dito. So let's hold faith, no? And of course, most of all to the Filipino people. Siyempre, hindi tayo papayag dito kasi this is already the moral fiber of our country, no, na ganyan pala yung nangyayari kahit yung STL, yung franchise for sale, sindikato, ganyan. Ganun ba yung bansa na gusto natin na iiwan natin sa mga anak natin? Siyempre hindi, no? So it will depend on us. Wag natin papaniwalaan that we don't have a choice in this, no? If there's anything na natutunan natin dapat ngayon, tayo yun talagang may hawak ng kapangyarihan and there's proof to that, no? Natanggal natin ang lampas kalahati na CPP, NPA, NDF sa Kongreso nung tayo ay nagsanib puwersa and etc. There's plenty. Zero active guerrilla fronts, kayo yun, no? So let's use that power, no? And let's work with our government, no? Yun. Agree.